Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Buti naman at natiis mo ang mukha ng lalaking yun, Amor, ano? Sinong lalaki? Sino pa nga ba? E di ang manliligaw mong si Val? Ah, siya pala. Bakit? Anong problema? Ano ka ba naman, Amor? Ang ganda-ganda mong babae, tapos nagpapaligaw ka lang sa ganun kapangit? Diyos ko naman, Day, baka nakalimutan mong ikaw ang class muse namin at ikaw rin ang Miss Intramurals 2022, kaya bakit ka nagtitiis sa lalaking pangit na yon? Selena, hindi maganda yung sinasabi mo masamang mangutya ng kapwa. Kahit na, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka pumapatol sa lalaking yon. Ay, kung sa bagay, hindi mo pa nga naman pala siya jowa, manliligaw lang. Pero sana wag mabagok yung ulo mo ha, Day, baka mamaya bigla mong sagutin yung Val na yon. Diyos ko, mahabaging langit. Ano kayang itsura ng magiging anak nyo kung sakaling… Tumigil ka na, Selena. Tama na ang panlalait kay Val. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo sa tabi-tabi. Eh bakit? Totoo naman na. Mahigit 1 taon na akong nililigawan ni Val. Matagal na kaming magkakilala, bago pa man kita nakilala. Kaya hindi mo pa naiintindihan kung bakit hinahayaan ko siyang ligawan ako. Hay nako, basta ako, hindi ko betang mukha niya para sa'yo. Diyos ko, Day, mukha kayong Beauty and the Beast. Buti na lang at mayaman ang lalaking yon. Perahan mo na lang siya, Amor, para naman quits kayo kahit papano. Tama na, Selena ha, tumigil ka na. Abay, payong kaibigan lang naman ito ano? Kesa naman maging luging-lugi ka na talaga sa kanya. At least man lang, mahututan mo siya ng pera, pambawi sa kapangitan ng pagmumukha niya. Daig pa niyang kinulam eh. Kung hindi ka titigil dyan, lalayasan kita rito. Sabi ko nga tatahimik na ako eh. Alalahanin mong birthday ngayon ni Val at susunduin niya tayo, Selena. Kaya makonsensya ka naman sana sa mga pinagsasasabi mo dyan. Oo na, heto na nga tumitigil na oh. Napabuntong hininga ko sa inis na nararamdaman ko sa kaloob-looban. Pero hindi ko yun pinahalata sa kaibigan kong si Selena. Itago niyo na nga lang po pala ako sa pangalang Amor. Only child lang ako kasi pumanaw ang nanay ko pagkapanganak niya sa akin. Kaya si tatay lang ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi ko na pala sasabihin kung taga saan ako. Nasa second year college naman po ako noong nangyari sa buhay kong itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. May manliligaw po ako na Val ang pangalan. Nabanggit ko nga kanina na higit 1 taon na po siyang nanliligaw sa akin kasi ayaw ko pang pumasok sa isang relasyon habang nag-aaral pa. Mabait naman si Val, hindi nga lang siya kagwapuhan pero aminado kong mayaman nga talaga siya. Si Selena naman, bagong kaibigan ko lang noong mga panahong yon pero parang naging best friend ko na rin. Kami kasi ang laging magkasama, parang ulo at buntot lang kung tawagin. Halata naman na ayaw ni Selena sa manliligaw kong si Val kasi napapangitan nga siya. Pero wala naman akong pakialam sa panlabas na anyo hanggat mabait naman yung tao. Kaya lagi kong sinasaway si Selena tungkol sa bagay na yon. Maya-maya pa, dumating na nga si Val. Sinundo niya kami ni Selena gamit ang kotse niya na regalo ng kanyang tatay na nasa abroad. Ngiting-ngiti pa ang kaibigan ko kasi excited rin siyang makapunta sa party ng mayayaman. Bumaba naman si Val ng kotse niya. Amor, pasensya ka na, natagalan ako ha. Ang dami ko kasing inaasikaso sa bahay eh. Ano ka ba, Val? Wala yon. Huwag kang maniwala dyan, Val. Ayaw niya lang sabihin pero kanina pa yan inis na inis kasi ang tagal mo raw. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan, Selena? Nako, Val, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Joke lang. Uy, ano ka ba naman, Day? Masyado kang seryoso. Pasensya na talaga. O sige, pasok na kayo rito na makaalis na tayo. Sige, salamat. Pinagbuksan ako ni Val ng pinto ng kotse niya, tsaka niya ito isinara at pumasok na rin. Doon ako pinaupo sa tabi niya, samantalang si Selena ay nando naman sa passenger seat. Mukhang tuwang-tuwa pa nga ang babaeng yun kahit halatang-halata namang ayaw niya kay Val. Pagdating namin sa kanila, naunang lumabas si Val ng kotse para pagbuksan ulit ako. Lumabas na rin si Selena at kitang-kita ko ang pagkamangha niya habang nakatitig na sa mansyon nila Val. Halina kayo. Tuloy kayo. Grabe naman, Day. Mansyon pala itong tinitirhan ng manliligaw mo, ano? In fairness, ang ganda at ang laki ng mansyon nila, ah. Oo, Selena. Ang ganda ng bahay niyo, Val. Parang ang sarap tumira dito, ah. Pag ako ang may ganitong bahay, naku, hindi na ako gagala sa labas.
Salamat, Selena. Pumasok na kayo sa loob. Nandun na ang mga bisita namin. Habang naglalakad kami papasok, panaylingon ni Selena sa paligid niya. Namimilog din ang kanyang mga mata. Ako naman, hindi na ako nagulat pa kasi hindi naman yun ang unang beses na nakapunta ako sa mansyon ni Val. Ilang beses na akong nakapunta ron. Noong unang beses pa lang, doon ako sobrang namangha. Kabadong-kabado pa ako noon kasi ipinakilala niya ako sa mga magulang niya na nililigawan niya ako. Nandito na tayo, amor. Dito lang muna kayo ha. Hahanapin ko lang sila mami at daddy para sabihing nandito ka na. Saglit lang ha. Babalik agad ako. Sige lang Val, walang problema. O sige, maiwan ko na muna kayo rito ha. Sige, dito lang kami. Grabe, ang daming tao ah. Oo nga eh. Tignan mo yung mga bisita nila oh. Halatang mayayaman lahat. Walang tapon. Lahat sila mga sopistikada at elegante. Mukhang tayong dalawa lang yata ang mga hampas lupa rito, Day. Sinabi mo pa. Pero ang ganda talaga ng mansyon nila, no? Oo naman. Teka, family portrait ba nila yung nakadikit sa wall doon? Yun oh, sa dulo? Ah, oo. Ang ganda, no? Ang laki rin. Oo nga eh. Teka, bakit parang mga gwapo at maganda naman ang mga miyembro sa pamilya ni Val? Maganda naman ang nanay niya, pogi rin ng tatay, tapos magaganda at gwapo rin ng mga kapatid. Eh anong nangyari sa mukha ni Val? Bakit parang pimples na tinubuan na lang ng muka? Selena, pag ikaw hindi pa rin titigil dyan sa panlalait mo, talagang uuwi kang mag-isa ngayon. Grabe ka naman, Day, nagtatanong lang yung tao eh. Pwes tigil-tigilan mo ang pagtatanong ng mga ganyang bagay kasi nakaka-insulto yon. Pag may ibang makarinig sa'yo, malalagot ka talaga. Amor, Selena. Oh, Val, nandito ka na pala. Oo, tara. Nandun na sila mami sa balcony. Doon daw tayo kasi maraming tao rito. Ganun ba? O sige. Dito na lang muna ako, Val ah. Parang gusto kong libutin tong mansyon nyo eh. Sigurado ka? Ayaw mong sumama? Hindi na, susunod na lang siguro ako. O sige, ikaw ang bahala, Selena. Hoy, huwag kang gagawa ng kung ano-ano ha. Baka mamaya lalandi ka na naman dyan. Ano ka ba naman, Day? Hayaan mo na ako. Ang daming poging papa rito eh. Umayos ka, Selena ha? Amor, tara na. Ah, oo, tara. Pagdating namin sa balcony nila, nandun nga ang buong pamilya ni Val. Gaya ng nakagawian, nagbeso-beso kami, yakapan at kumustahan. Hindi pa naman nagsisimula ang party pero ilang minuto ang lumipas, nagsimula na rin kagad yun. Sobrang bongga nga ng handaan nila. Marami pang pakulo. Hindi umalis sa tabi ko si Val sa buong party. Lagi niya akong inaasikaso. Si Selena naman, ewan ko kung saan nagpupunta ang babaeng yun. Hindi ko na siya mahanap dahil sa dami ng tao. Pero pagkatapos ng party, nahanap ko na rin siya. Nandun nga talaga sa tabi-tabi at nakikipaglandian sa mga lalaki kaya tinawag ko na para umuwi. Hinatid kami ni Val pero inunang ihatid si Selena kasi mas malapit ang bahay nila kesa sa amin. Pagdating namin sa bahay, tumuloy muna si Val saglit at nakipagkumustahan sa tatay ko. Tsaka siya umuwi na. Kumusta naman ang birthday party ng manliligaw mo, anak? Mabuti naman po, Tay. Hinahanap ka nga po ng mga magulang niya eh. Bakit daw hindi kayo nakapunta? Ay nako, alam mo namang abala ako sa trabaho, anak. Kauuwi ko pa nga lang eh. Alam ko naman po eh. Kumain na po ba kayo? Oo, anak. Nilibre kami ng amo namin eh. Nagpa-blowout kasi nanalo sa sugal. Naku, ano ba naman po yung amo nyo, Tay? Napakasugarol. Baka mamaya malugi ang kumpanya niya dahil sa kaso sugal eh. Hindi naman, anak. Professional gambler yung si Sir. Marunong mag-control ng pera yun. Kahit na, wag nyo pong tularan ng amo nyo, Itay ha? Abay hindi ano. Hindi naman ako marunong magsugal eh. Mabuti kung ganon. Sige na po, Itay, magpahinga na tayo. Pagod na rin po ako eh. Sige anak, huwag mong kalimutan magbihis bago matulog ah. Baka mamaya makalimutan mo na namang magbihis. Hindi po, Itay. Maaga akong natulog ng gabing yon kasi maaga rin ang klase namin kinabukasan. Nagkaroon kami ng isang project na by partner. Diorama ang gusto ng teacher namin, yun daw ang gagawin. Malaya kaming pumili ng partner.
Classmate ko naman si Selena kaya automatic na siya kagad ang partner ko. Saan natin gagawin tong project natin, amor? Hindi ko pa nga alam eh. Saan mo ba gusto? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman pwedeng sa bahay namin kasi ang gulo-gulo sa bahay. Nandun nagbabakasyon ng tita ko kasama ang buong pamilya nila. Eh ang dami nilang anak na maliliit pa. Ang gulo nila. Ah, ganun ba? Eh, hindi nga pwede ron. O sa bahay na lang kaya ninyo? Mas malaki naman yung bahay nyo kaysa sa amin eh. Tsaka wala kang kapatid, hindi ba? Kayong dalawa lang ng tatay mo ron? Oo, ganun na nga, Selena. Paano mo nalaman? Diyos ko naman, Day. May amnesia ka ba? Siyempre nabanggit mo sa akin dati. Ah, kaya pala. So ano, doon na tayo sa inyo ha? Naku, hindi pa ako nakakapasok sa bahay nyo eh. Hanggang daan-daan lang ako. Sige ba, walang problema. Ayun, ipaghanda mo rin ako ng merienda ha. Siyempre, bisita mo ko. Oo naman, pero bago yan unahin muna natin ang pagbili ng mga materyales na gagamitin natin. Oo nga pala, ano-ano bang bibilhin natin? Kahit na ano na magagamit natin sa diorama. Naku Day, ikaw nang bahala. Tiwala naman ako sa iyo eh. Beauty with brains ka naman eh, kaya kayang-kaya mo yang planuhin kung anong mga gagawin natin. May naisip na akong ideya kung anong gagawin. Talaga? Abay ayos yan. Sabihin mo lang sa akin kung magkanong magagastos mo ha. Hati tayo sa gastusin. Magbabayad ako. Walang problema. Pero hindi mo ba ako sasamahan sa pamimili, Selena? Naku, kaya mo na yan. Hindi mo na kailangan ng tulong ko dyan. Sabihan mo na lang ako kung kailan tayo gagawa ha? Ha? Sige. May gusto pa sana akong sabihin kay Selena pero hindi ko na lang itinuloy. Mukha kasing ayaw niya talagang sumama sa akin sa pamimili ng mga materyales kaya hindi ko na lang pinilit pa. Kinaumagahan noon, may mahaba kaming oras na walang klase kaya nagpunta na ako sa public market para mamili. Kasama ko si Val kasi nagpumilit siyang samahan ako para may tutulong sa akin sa pagdadala ng mga yon. Mabuti na lang talaga at naisip ni Val yun kasi medyo marami-rami talaga ang mga pinamili ko. Kasama na rin kasi ang mga pagkain na pangmerienda namin ni Selena. Bakit hindi ka sinamahan ng kaibigan mo, amor? Ewan ko ba sa babaeng yun? Baka may importante rin siyang gagawin. Ang sabihin mo, tamad lang talaga yung si Selena. Hindi naman Val, masipag din naman yun. Kung masipag, bakit hinahayaan ka mamili rito mag-isa? Naku naman, kung hindi pa ako dumaan sa inyo, hindi ko pa malalamang may lakad ka ngayon. Di ikaw sana ang kawawang papasan sa lahat ng yan. Ayos lang yun ano? Hindi ayos yun, amor. Partner kayo, kaya dapat nagtutulungan kayong dalawa ni Selena. Hindi yung ikaw lang ang hahayaan yung kumilos na mag-isa. Saka ano tong ibang pinamili mo? Bakit ang daming chichirya naman yata nito? Hindi ka kumakain ng mga chichirya. Para kay Selena yan, pang merienda niya. Talaga? Paano naman sa'yo? May binili rin akong mga chocolate at mamon. Nandyan sa ilalim, natabunan lang. Mabuti. Akala ko wala kang binili para sa'yo eh. Pagkatapos naming mamili, inihatid pa rin ako ni Val sa bahay namin. Hindi na siya tumuloy kasi busy pa siya sa thesis nila. Siya kasi ang group leader. Malapit na ang final defense nila Val kaya kailangan niyang pag-igihan ng pag-aaral. Buti nga at may panahon pa siyang samahan ako eh. Mas matanda nga pala siya sa akin ng 2 taon sa college kasi 4th year student na siya. Pagdating ko sa bahay, nandun si tatay at nagluluto na ng tanghalian namin. Akala ko nasa trabaho siya ng mga oras na yon. Tay, bakit nandito po kayo? Hindi kayo pumasok sa trabaho? Pinagpahinga muna ako ng amo ko, iha. Nahilo kasi ko bigla kanina eh. Po? Naku tay, anong nangyayari sa inyo? May sakit po ba kayo? Medyo nilalagnat lang ako, anak. Pero huwag ka mag-alala kasi nakainom na ako ng gamot. Naku naman, buti at pinauwi po kayo. Oo, iha. Ano nga pala yung mga pinamili mo? Mga gamit po para sa gagawin naming project, tsaka snacks po para sa kaibigan ko. Kaibigan mo? Opo, hindi ko pa nga po pala siya napapakilala sa inyo, Itay. Pupunta po siya rito bukas. Kami ang magpartner sa project namin eh. Talaga bang kaibigan mo lang? Baka mamaya jowa na pala ha? Naku amor, may manliligaw ka na ha?
Tay, ano po ba yung pinagsasasabi nyo? Babae po ang kaibigan ko, ano? Babae pala. Akala ko lalaki. Yan kayo eh. Hindi kasi ako pinatapos muna eh. Oo na, o siya, tulungan mo ako maglinis ng bahay. Nakakaya naman sa kaibigan mo kung makita niyang ang daming alikabok dito oh. Opo, ilalagay ko lang po muna ito sa kwarto ko. Sige anak. Naglinis na nga kami ng araw na yon. Ilang oras lang ang klase namin kaya parang nililipad ko lang ang distansya sa pagitan ng bahay namin at ng eskwelahan. Kinaumagahan, Sabado yon at wala kaming pasok. 8:00 nang mag-text si Selena sa akin na parating na raw siya kaya naghintay ako. Kaya lang, ang tagal niyang dumating. Naiinip na rin ang tatay ko. Wala kasi siyang pasok tuwing Sabado kaya saktong-sakto at maipakikilala ko na rin sa kanya si Selena. Ilang oras pa kaming naghintay hanggang sa malapit ng mag-11:00. Text ako ng text sa kanya pero wala nang reply. Chinachat ko na rin pero offline naman. 12:00 na nga siya nakarating. Pinagbuksan ko na nga ng gate. Nandito na ako! Oh, Selena, mabuti naman at nandyan ka na. Oo, pasensya ka na't natagalan ako ah. Nasira kasi yung gulong ng motor namin eh, pinaayos pa. Kaya lang hindi pa rin naayos hanggang ngayon, kaya nag-tricycle na lang ako. Ganun ba? O sige, pasok ka na, nasa loob ang tatay ko. Sige. Wow! Malaki nga rin pala talaga ang bahay nyo ah. Hindi siya gaano kalaking tingnan sa labas, pero malaki pala sa loob. Hindi naman, sakto lang. O, nandyan na palang tatay ko. Naku, oo nga. Hello po, Tito. Hello Iha, magandang umaga. Ay, umaga pa ba? Naku, tanghali na pala. Oo nga po eh. Tay, ito po ang kaibigan ko, si Selena. Selena ang tatay ko. Hello po ulit sa inyo. Parang pamilyar ka sa akin, Iha. Parang may kamukha ka. Po? Talaga po, Tito? Sino po? Hindi ko maalala eh. Mabuti pa, mananghalian na muna tayo. Huwag ka mahiya, Iha ha. Mamaya nyo na gawin ang project nyo pagkatapos nyong kumain. Naku, ang bait nyo naman po. Ang swerte naman ni Amor at may tatay siyang kasing bait nyo. Nako naman, marunong ka rin palang mambola, Iha ha. O siya, kumain na tayo. Medyo natameme ako sa pakikisamang ipinakita ni Selena. Akala ko mahihiya pa siya pero hindi pala. Mas maingay pa nga siya kesa sa akin pero hindi ko na lang siya sinaway kasi ako nga ang nahihiya. Pagkatapos naming kumain, niyaya ko na kagad si Selena na pumasok sa kwarto ko kasi doon kami gagawa. Magsisimula na sana kami kagad kaya lang humiling pa talaga siya na magpahinga muna kami ng 1 oras lang bago simulan ng project. Medyo nainis na ako noon kasi ang haba na ng oras na sinayang niya. May ibang gagawin pa kasi ko sa araw ng Linggo kaya wala na akong ibang oras para gawin yung project. Lalo na't ipapasa na kagad yon sa Lunes. Kaya kailangan na talagang tapusin kagad. Dahil doon, ako na lang ang naunang nagsimula. Talagang 1 oras ang ginugol ni Selena para mag-digest muna ng kinain niya. Tsaka siya tumulong-tulong sa akin. Pero konting tulong lang naman kasi panay kain siya ng merienda namin. Ilang oras ang lumipas hanggang sa nagsimula nang dumilim ang paligid. Nagyaya na si Selena na tumigil na kami kasi uuwi na raw siya. Sandali lang muna, Selena. Hindi pa tayo tapos eh. Konti na lang naman to. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na rin natin kagad. Kaya mo na yan, Amor. Konti na lang naman, hindi ba? Kailangan ko na kasi talagang umuwi eh. Pagagalitan ako ng nanay ko kapag umuwi ako ng sobrang dilim na. Ganun ba? Naku naman oh. Sige na, Amor. Pagod na rin kasi ako eh. Mauna na ako ha. Ay, sige. Mag-iingat ka ha. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede bang akin na lang tong sobrang merienda natin? Ha? Dadalhin mo? Oo, kung ayos lang sa'yo. Tsaka binili mo naman ang mga ito para sa akin, hindi ba? Akin na lang to, please. Sige, walang problema. Dalhin mo na yan. Pati itong chocolates at mga mamon mo, ha? Sige, sa'yo na yan. Yay! Salamat, Amor. Naku, the best ka talaga, Day. O siya, aalis na ako, ha? Pakisabi na lang sa tatay mo na umuwi na ako. Oo, mag-iingat ka sa daan, ha?
Wala akong ibang nagawa kundi tapusin na lang mag-isa ang ginagawa naming diorama. Gusto ko na sanang magpahinga kasi pagod na ako pero hindi pa pwede. Kailangan matapos ko kagad yun sa gabing yun. Ewan ko kung bakit napagod na raw si Selena. Wala naman siyang masyadong ginagawa. Konting tulong lang naman ang binibigay niya eh. Tagagupit lang ng mga design, tagadikit, tagahawak at kung ano-ano pa. Kung tutuusin, ako nga dapat ang unang mapagod kesa sa kanya eh. Ewan ko nga ba sa babaeng yun, parang merienda lang naman ang inatupag niya. Oh, nasa na si Selena anak? Bakit mag-isa ka na lang dyan? Umuwi na po, Itay. Talaga? Naku naman, iniwan ka kahit hindi pa tapos. Mukhang wala namang masyadong ginawa ang kaibigang mong yun ah. Pansin kong panay kain lang siya saka gulong ng gulong dyan sa kama mo. Oo nga po, Itay eh. Hayaan niyo na po. Malapit na rin naman po itong matapos. Parang hindi yata maganda ang pakiramdam ko sa kaibigan mong yun, Iha. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko masyadong maipaliwanag eh. Pamilyar lang talaga siya sa akin. Para bang nakita ko na siya dati. Ano pong meron, Itay? Ay nako, wag na nga lang nating isipin yun. Tulungan na lang kita riyan anak, para matapos na rin yan at nang makapagpahinga ka na. Naku Tay, wag na po. Kaya ko na po ito. Ayoko na sanang patulungin pa ang tatay ko kaya lang nagpumilit talaga siya. Kaya ayun, hinayaan ko na lang. 7:00 ng gabi nang matapos din ang diorama project namin. Buti na lang at nakapagluto na pala ang tatay ko kaya diretso kain na kami kagad. Kinabukasan, busy ako sa pagre-review para sa darating na exams. Walang pasok nun eh. Naging normal naman ang araw kong yun hanggang sa Lunes na nga. Dinala ko na ang diorama tsaka pinasa sa teacher namin. Pero hindi ako ang nagpasa kundi si Selena. Ang sabi niya kasi sa akin, napagod na raw ako sa kagagawa nun kaya siya naman daw ang bahalang magbuhat nun at ipapasa sa teacher namin. Napakunot tuloy ako ng noo kasi magmumukhang siya ang mas nag-effort sa paggawa nun. Sa kanya pa nakatingin ang instructor namin noong nagwaw si ma'am sa gawa namin. Pero hindi ko na lang dinibdib pa. Maliit na bagay lang naman yun. Noong lunch break na, niyaya ako ni Selena na kumain sa labas. Akala ko ililibre niya ako, pero mukhang ako pa nga yata ang manlilibre sa kanya kasi kulang daw ang pera niya. Ni hindi nga nakakalahati sa halaga ng in-order niya eh. Kaya ayun, ako na lang ang nagbayad. Nagpasalamat lang siya pero wala siyang sinabi na babayaran niya rin ako. Hindi ko na lang din binanggit pa kasi ako na ang nahiya. Grabe, nakakainis na talaga ang bruhang matanda na yun ah. Konting-konti na lang talaga ang pasensya ko sa kanya ha. At sino naman yung kaaway mo, Selena? Kapitbahay namin, ang tanda-tanda na, hindi na lang umakyat sa langit. Ano ka ba, masama yan? Ano bang nangyari? Naniningil ng utang kahit alam niyang wala pa talaga kaming pambayad. Naku, kailan ba ang due date niyan? Noong nakaraang buwan pa. Noong nakaraang buwan? Naku naman, matagal na pala eh. Dapat lang nabayaran niyo na yan. Wala pa nga talaga kaming pera eh. Anong magagawa namin? Saan naman kami hahanap ng pera? Mango-hold up kami? Obligasyon nyo talagang bayaran yan kasi sobrang tagal na pala ng due date. Inabot na ng 1 buwan oh. Magbabayad naman sana kami ng interes eh. Pero ayaw ng matanda. Gusto niyang ibalik namin ng buo. Bakit? Ano bang kasunduan nyo sa umpisa? May interest ba? Wala rin. Usapan lang na ibabalik pagkatapos ng 1 buwan. O ayun naman pala eh, nasa katwiran ng matanda, Selena. Tumigil ka nga dyan, amor. Kahit anong gawin ng matandang yon, wala pa talaga kaming pera. Hindi naman ako kagaya mo na may sugar daddy eh. Anong sinabi mo? Sugar daddy! Kung katulad mo lang sana ako na may manliligaw na mayaman kahit pangit, aba solve na ang problema ko. Huwag mo ngang pagsasalitaan ng ganyan si Val. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Opinyon ko lang naman yon, amor. Pwes, hindi ko kailangan ng opinyon mo, Selena. Ay naku, huwag kang ngang magalit dyan. Buti pa samahan mo na lang ako sa palengke. At bakit? Ano naman ang gagawin natin doon? Doon nagtatrabaho ang nanay ko. Nagluluto siya ng saging tapos naglalako rin pagkaluto. Tutulungan ko sana siya para makarami kami ng 20. O tapos, tutulungan nga natin ang nanay ko. Ano? May klase pa tayo mamaya ah. Hayaan mo na. Ngayong araw lang naman tayo a-absent eh.
Sige na, Amor. Kung talagang tunay kang kaibigan, tutulungan mo kami ng nanay ko. Teka lang, hindi pwede. Tayo na! Sigurado kung marami ng customer ang nanay ko ngayon na naghihintay sa paglalako niya. Ilibre mo na lang muna ako ng pamasahe papunta ron ha. Wala na talaga akong pera eh. Hindi ulit ako nakakibo. Kunot na kunot lang ang noo ko at wala akong nagawa kundi samahan na lang din si Selena. Naaawa na rin naman ako sa kanya kahit papano eh. Wala pa talaga siyang pera kaya gusto niyang tumulong sa nanay niya para magka-allowance ulit siya. Pagdating namin sa palengke, naglakad muna kami ng ilang minuto bago nakarating doon sa pwesto ng nanay niya. Yun din ang unang beses na makilala ko ang nanay ni Selena. Ipinakilala niya ako sa nanay niya. Sonia raw ang pangalan ng Ali. Magkamukha nga sila ni Selena eh. Namana niya ang itsura ng nanay niya, lalo na ang kanyang mga mata. Mukhang mabait naman ang Ali na yun, pero parang bigla-bigla na lang nagmamaldita kapag walang customer. Parang nagpapakitang tao lang kapag may bumibili. Nagluluto pa kasi siya ng banana Q, kaya naghihintay muna kami ni Selena na matapos para mailako na raw namin. Nababanas na talaga ako sa mga taong ito. Ang mahal na nga ng saging, nagrereklamo pa sa presyo ko. Aba, sila na lang ang magtinda rito kung gusto nila. Hayaan mo na lang ang mga yan, inay. Ang importante, mabawi niyo ang puhunan at may tubo pa. Ano pa nga ba? Hindi ko lang talaga mapigil ang mairita eh. Idagdag pa yung matandang singil ng singil sa atin ng utang. Talagang siningil niya po kayo ulit ngayong araw, inay? Aba, syempre naman. Walang araw na hindi naniningil ng utang ang matandang yon. Pag ako napuno sa kanya, talagang palulunukin ko siya ng uod sa kulam na... Nay! Ano pala, ang ibig kong sabihin, Amor, gusto mo ba itong banana Q? Tikman mo. Salamat po pero hindi na po. Sigurado ka? Masarap ito. Mainit pa oh. Huwag na po Aling Sonia, ayos lang po ako. Tsaka busog pa rin naman po ako eh. Katatapos lang mananghalian eh. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Ano nga po palang ibig niyong sabihin dun sa uod at kulam? Naku Amor, nagbibiro lang ang nanay ko. Ganyan kasi siya kapag naiirita eh. Kung ano-ano ang pinagsasasabi, hindi ba inay? Oo. Nagbibiro lang ako, iha. Ganun po ba? Oo naman. O siya, marami-rami na pala itong nailuto ko. Pwede na kayong maglako nito. Bumalik na lang kayo rito kapag naubos nyo na, ha? Sige po, inay. Tutulungan po tayo ni Amor. Talaga? Opo, kaya nga po siya sumama rito eh. Naku, salamat naman kung ganon, iha. Sige na, maglako na kayo. Binigyan kami ni Aling Sonia ng tig-isang basket na punong-puno ng mga banana Q. Medyo mabigat yun pero nakakahiya namang magreklamo. Yun ang unang beses kong maglako ng mga paninda. Ang dami pang tao kasi nga nasa palengke kami. Hindi ko maiwasang mahiya kasi hindi ko pa naranasan yun sa tanang buhay ko. Sobrang sakit pa ng sikat ng araw, ang init-init ng paligid pero wala akong ibang magagawa kundi sumama kay Selena. Mabuti na lang talaga at marami-rami rin ang bumili noon. Yun nga lang, ang layo na ng inabot namin. Kaya ayun, pagkaubos ng mga paninda namin, sumakay na lang kami ng tricycle pabalik sa pwesto ng nanay ni Selena kasi sumasakit na ang paa ko sa kalalakad. Ramdam ko na rin ang pagod at uhaw. Pagbalik namin doon sa pwesto, panibagong basket ng banana Q ang binigay sa amin ni Selena pero sa pagkakataong yun, sumama na ang nanay niya kaya 3 na kaming naglalako. Gusto ko sanang magsalita at sabihin sa kanilang pagod na ako pero nahihiya naman ako. Tiniis ko na lang ang pagod hanggang sa wakas ay natapos na rin kami. Naubos din ang lahat ng mga paninda namin. Binigay ko kay Aling Sonia ang pera at talagang binilang niya sa harapan ko para tignan kung wala bang kulang. Ayan, tama naman ang lahat. Walang labis, walang kulang. O siya, pwede ka nang umuwi sa inyo, Amor. Po? Umuwi ka na, Amor. Malapit na ring maggabi, oh. Salamat, ha? Sige. Mauna na ako, ha? Sige, ingat ka. Ingat din kayo. Aling Sonia, mauna na po ako. Sige, iha. Ingat. Tumalikod ako nang nakakunot ang aking noo. Kahit papaano, umasa kasi ko na bibigyan nila ako kahit konting komisyon man lang bilang pasasalamat sa tulong ko. Marami-rami rin akong naibenta, ha? Kaya lang wala silang binigay. Kahit 20 pesos wala talaga.
Pero hindi ko na lang masyadong inisip pa kasi alam ko namang kailangan talaga nila ng pera. Medyo disappointed lang talaga ako sa nangyari. Kasi kahit magpasalamat man lang sila sa akin, hindi yun ginawa ng nanay ni Selena. Nagpasalamat nga ang kaibigan ko sa akin pero parang pinasadahan lang, hindi ko maramdaman. Hinayaan ko na lang at umuwi na kagad ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay talagang bagsak ang katawan ko. Dumiretso kagad ako ng higa sa kama pagkatapos kong magbihis. Pagod na pagod ako eh. Nagtataka tuloy ang tatay ko kung anong nangyayari sa akin. Oh, ano nangyayari sa'yo, Iha? Bakit parang pagod na pagod ka? Marami kayong activities sa eskwelahan? Hindi po, Itay. Hindi po ako pumasok sa hapon. Ano? Nag-absent ka? Bakit anak? Kailan ka pa natutong mag-absent? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Itay. Ano bang nangyari? Saka saan ka ba nanggaling at bakit ka napagod ng ganyan? Sa palengke po. Palengke? Ano naman ang ginagawa mo ron? Tumulong po kami ni Selena sa nanay niya na magbenta ng mga banana Q. Kailangan na po kasi nila ng perang pambayad sa utang nila eh. Medyo naawa po kasi ko eh. Ano? Nanay ni Selena? Opo, Itay. Sino ba ang nanay niya, anak? Anong pangalan? Si Aling Sonia po. Ano? Si Sonia? Bakit po, Itay? Kilala niyo po ba si Aling Sonia? Ha? Naku hindi, wala. Wala akong kilalang Sonia. Mabuti pa. Magpahinga ka na muna riyan at magluluto lang ako, anak. Diyan ka na muna, ha? Anong problema nun? Bakit parang gulat na gulat ang tatay ko? Ang weird niya, ha? Natapos ang gabing yon ang pagod na pagod ang katawan ko. Hindi kasi ko sanay sa trabaho, lalo na't hindi ako pinagtatrabaho ni tatay ng mga mabibigat na bagay. Alagang-alaga talaga ako ng tatay ko. Kinaumagahan nun, muntik na nga akong hindi magising sa tamang oras. Nakalimutan kong maaga pala ang pasok ko, alas 7. Pero alas 6 na lang, hindi pa ako nagigising. Buti na lang at ginising ako ni Itay. Nagtatanong pa kagad siya sa akin kung magkikita raw ba kami ni Selena sa araw na yon. Siyempre magkikita kami kasi classmate ko siya. Pansin ko ngang parang may gustong sabihin sa akin si Itay pero hindi niya masabi-sabi. Kung hindi lang sana ako nagmamadali, talagang kukulitin ko siya hanggang sa magsalita na. Tsaka nasa bahay na rin si Val naghihintay na matapos ako. Iahatid niya raw ako kasi ilang araw na kaming hindi nagkikita dahil sa sobrang kabisihan niya sa thesis nila. Hindi nagtagal, natapos na rin ako kaya nagpaalam na kami ni Val sa tatay ko. Pasensya ka na't hindi na kita masyadong nadalaw, amor, ha? Sobrang busy ko na talaga nitong mga nakaraang araw eh. Naku Val, wala kang dapat alalahanin. Alam ko naman kung gaano kahirap ang maging leader ng thesis eh. Naiintindihan kita. Talaga? Salamat ha. Akala ko talaga nagtatampo ka na sa akin dahil sa pagiging missing in action ko nitong nakaraan. Hindi ano ka ba? Tsaka medyo busy rin naman ako eh, kaya parehas lang tayo. Hayaan mo, babawi ako sa iyo ngayong araw. Sabay tayong mag-lunch mamaya ah. Lilibre kita. Kakain tayo sa labas. Talaga? Sige, ikaw ang bahala. Oo, susunduin kita sa room mo kasi una namang matatapos ang klase namin ngayong araw eh. Sige Val, salamat. Pagdating namin sa campus, inihatid pa ako ni Val papunta sa building kung saan ang room ng unang klase namin. Tsaka siya pumanaog ng building at pumunta sa kanila. Pagkatapos ng klase may panibagong klase kami ulit. Sobrang ingay pa ni Selena kaya nasita kami ng teacher namin ng 2 beses. Hanggang sa nagtanghali na nga. Hindi nga ako binigo ng manliligaw ko. Nandun na siya sa labas ng classroom at naghihintay na sa akin kaya lumabas na ako. Sumunod naman sa akin si Selena. Val, pasensya ka na ha. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Mga 10 minuto pa lang naman. Ano, tara? Sige. Hep, hep, hep! At saan naman kayo pupunta, Aber? Hindi muna ako sasabay sa iyo ngayon, Selena. Bakit? Saan ka kakain? Sasama ko kay Val ngayon eh. Kung hindi ka sasabay sa akin na kumain, pwes akong sasabay sa inyo. Saan ba kayo pupunta? Ay hindi, mali. Saan ba tayo pupunta? Selena, ano ka ba naman?
Oh, bakit? Hindi pwedeng iwan mo lang ako dito mag-isa, no? Hayaan mo na, Amor. Isasama natin siya. Naku, ayos lang ba? Oo naman. Walang problema. Oh, yun naman pala eh. Tara na. Libre, libre, libre. Yes, may libre ulit. Hindi ko mapigilang mahiya sa ikinikilos ni Selena. Gusto ko siyang sawayin ulit pero nahihirapan ako. Ako na tuloy ang nahihiya kay Val dahil doon. Pagdating namin doon sa medyo mamahaling restaurant, si Selena pa ang naunang pumasok. Tuwang-tuwa pa siya. Siya rin ang pumili ng pwestong mauupuan namin. Tinanong ako ni Val kung gusto ko ba roon. Tumango na lang ako kahit ayaw ko talaga kasi nandun na si Selena nakaupo. Nagtawag pa nga kagad siya ng waiter para sa menu. Kahit nandun naman yung menu sa table. Hindi kasi marunong tumingin-tingin eh. Medyo napahiya tuloy siya dahil doon. Pagkatapos noon pumili na kagad siya. Gusto kong balaan si Selena na wag yung masyadong mamahalin kasi nakakahiya naman sa manliligaw ko. Pero ang babaeng yun talagang hindi siya nakukuha sa tingin. Ayan, nakapamili na ako ng order, Val. Libre mo ha? Oo naman. Walang problema. Ayan, ganyan dapat ang manliligaw. Ligawan mo rin ang kaibigan. Anong sabi mo? Ang ibig kong sabihin, magpalakas ka rin sa kaibigan ng nililigawan mo. Hindi yung si Amor lang palagi. Aba nung nakaraan, hindi mo ako pinagbuksan ng pinto ng kotse mo ha? Ha? Kailan? Nung birthday mo, nakalimutan mo na kagad? Ano ba naman yan? Yun ba? Pasensya ka na ha? Tama na yan, Selena. Anong tama na? Dapat lang naman talaga na magpabango rin ng isang manliligaw sa kaibigan ng nililigawan niya. Kung pinagbuksan ka niya ng kotse, dapat ako rin. Kung binigyan ka niya ng regalo, dapat ako rin. Kung nililibre ka niya palagi, aba dapat ako rin. Tumigil ka nga dyan, Selena. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Kanina ka pa. Ay, wow! Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Talagang tinanong mo pa ha? Grabe ka na talaga. Nakakahiya kay Val oh. Naku, wag yun ang isipin yun. Wala namang problema sa akin eh. Oh, kita mo, Amor? Diyos ko, day, wag kang ang OA. Napailing na lang ako tsaka napabuntong hininga sa mga pinagsasasabi ni Selena. Hiyang-hiya na talaga ako sa pinaggagawa niya. Hindi ko na rin maitago ang pagkainis ko. Humanda talaga siya kapag hindi na namin kasama si Val kasi talagang pagsasabihan ko na ang babaeng yun. Tumahimik na lang ako at inisip kong hindi namin kasama si Selena para hindi na lalong masira ang mood ko. Makalipas ang ilang sandali, dumating ng order namin kaya kumain na kami kagad. Pagkatapos kumain, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Niyaya ko na si Val na bumalik na kami sa eskwelahan. Kaya lang, humiling pa talaga si Selena na dumaan daw muna kami sa paborito niyang shop na nagbebenta ng skincare product kasi bibili raw siya. Dahil doon, nasagad na talaga ang inis ko. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko si Val na iwan na namin doon ang babaeng yun at wala na akong pakialam kung magalit siya sa akin. Talagang ginawa nga namin yun. Napasigaw pa nga si Selena para tawagin kami. Pero tuloy-tuloy lang ang lakad namin ni Val palabas ng restaurant tsaka diretsyong pumasok sa kotse. Iniwan na nga namin si Selena ron para naman makaramdam siya na naiirita na ako sa kanya. Kinaumagahan, inaasahan ko nang may distansya na sa pagitan namin ni Selena. Ganun na nga ang nangyari. Hindi niya ako tinabihan buong umaga sa klase at hindi rin ako nagkusang lumapit sa kanya. Nagtataka na nga ang ibang mga kaklase namin kasi hindi na kami magkatabi. May mga nagtatanong sa akin kung nag-away ba raw kami ng kaibigan ko pero hindi ko na sila pinag-aksayahan pa ng oras para sagutin. Kaya lang si Selena na mismo ang nagpapalaki ng gulo. Nagpaparinig siya sa akin. Hay nako, ang sama-sama naman ng panahon ngayon. Kasing sama ng isa dyan sa tabi-tabi. Buti sana kung marunong magpahiram ng payong yung isa dyan. Pero hindi naman. May lakas ng loob pang mang-iwan eh. Nagkaroon lang ng mayamang manliligaw. Akala mo na kung sino? Akala mo naman gwapo yung manliligaw niya. Nuknuka naman sa kapangitan. Kung sa bagay, mautak nga naman, di bali ng mukhang isinumpa basta may pera lang, papatulan niya talaga yan. Hoy Selena, ano bang problema mo ha? Ha? Bakit? Ako ba kinakausap mo? Bakit? May iba pa bang Selena rito? Bakit din?
Inaano ba kita? Ano? Huwag mo nga akong gawing tanga dyan. Ano bang problema mo sa akin at kay Val ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alam mo ikaw, kung natatamaan ka, di problema mo na yon. Hindi naman ako nagbanggit ng pangalan ah. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa kabobohan mo ano? Huwag mo ngang ginagayang utak mo sa utak ko. Mas klaro pa sa tubig kung sino ang pinatatamaan mo. Masyado ka lang guilty, amor. Huwag mo akong ginagalit ah. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ikaw pa talagang may karapatang magalit ngayon. Ikaw na nga tong maraming kagagahang pinaggagawa eh. At bakit? Ano bang ginawa ko, ha? Siyempre, hindi mo alam kung anong kakapalan ng mukha ang pinaggagawa mo kasi bukod sa wala kang hiya, bobo ka rin. Anong sinabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo! Palakas na ng palakas ang sigawan namin ni Selena. Mabuti na lang talaga at may isang classmate kaming pumagitna sa amin kaya bumalik ako sa katinuan ko. Mabuti na lang din at walang professor o instructor ang dumaan sa classroom namin kaya hindi kami nahuli habang nagsisigawan. Pinalamig ko na lang ang ulo ko para hindi na lumala pa ang gulo. Lumabas ako ng classroom para lumanghap ng sariwang hangin. Tsaka lang ako bumalik doon nung oras na ng klase. Sinikap kong wag tapunan ng tingin si Selena para hindi na ako ma-high blood sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, para akong nakahinga ng maluwag. Umuwi kagad ako sa amin nang walang pasabi sa babaeng yon. Hindi na ako sasabay sa kanya pa uwi. Takang-taka tuloy ang tatay ko pag uwi ko kasi alam ko namang nakasimangot talaga ako. Oh, ano nangyari sa unika iha ko? Bakit magkatagpo yung kilay mo iha? May nangyari ba? Wala po ito, itay. Huwag niyo po akong alalahanin. Aba, hindi pwede yan iha. Sabihin mo na, ano ba nangyari? May nakaaway ka ba? Hay nako, yung babaeng yun po kasi itay Talagang inubos na niya ang pasensya ko. Babae? Sinong babae, anak? Sino pa nga po ba? Di si Selena. Ah, yung kaibigan mo. Bakit? Nag-away ba kayo? Opo, itay. Sinagad na niya kasi ang pasensya ko Ano nga kasi nangyari, anak? Sige na, magkwento ka na. Makikinig ako. Kahapon po kasi, sinundo ako ni Val sa room namin para kumain sa labas. Sumama si Selena sa amin kahit hindi naman siya inimbita ni Val. Pagdating namin doon, sobrang lakas ng loob niyang magparinig na dapat ililibre din siya ni Val. Talaga? Ginawa niya yun, anak? Hindi siya nahiya? Hindi po siya nahiya, itay. Ako ang nahihiya para sa kanya Ang malala pa po ron, sinabi niya talaga kay Val na kung ano raw ang binibigay niya sa akin, dapat binibigyan niya rin ng ganun si Selena. Ano? Nakaya niya talagang sabihin yun? Oo naman po. Grabe talagang bibig ng babaeng yun, itay. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Tapos, ano nangyari pagkatapos nun, iha? Ayun po, sinaway ko siya. Tapos parang nainis na po siya sa akin. Naiinis din naman po ako sa kanya. Kaya ayun, iniwanan namin siyang mag-isa ron. Talaga? Abay ayos yun, iha. Para naman makaramdam siyang hindi na tama ang mga lumalabas sa bibig niya. Opo, tapos hindi na kami nagkibuan dahil doon. At kanina lang po, talagang nag-away na kami sa classroom. Pinariringgan niya po kasi ko tsaka ininsulto niya rin ang manliligaw ko. Nakakahiya po sa mga kaklase namin, kaya hindi ko na po napigilan ng sarili kong lumaban sa kanya. Naku, may gulo pala kayo ngayon, iha. Paano na yan? Wala po akong pakialam kahit matapos pa ang pagkakaibigan namin. Matagal ko na naman pong napapansin na parang may mali talaga sa ugali niya Kung sa bagay, naramdaman ko rin naman yun nung unang beses ko siya makilala, iha. May hinala nga akong anak siya ng kakilala kong babae na mapanganib Po? Sino po? Biglang nag-iba ang tono ng boses ng tatay ko. Kung kanina ay para siyang nagmamarites kahit kalalaki niyang tao, sa pagkakataong yun naman, para siyang kinakabahan na natatakot na nag-aalala. Kaya tinanong ko siya kung anong problema. Doon tinanong ni Itay kung kilala ko raw ba ang nanay ni Selena. Hindi ko naman gaanong kakilala si Aling Sonia kasi isang beses ko lang siyang nakita. Nagtanong pa ang tatay ko kung may picture ba raw ako ng nanay ng babaeng yun, pero wala rin naman. Kaya naisipan kong hanapin ang account ng Alice sa Facebook, baka sakaling meron. Kinakabahan ako habang hinahanap ko ang account ni Aling Sonia pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan.
Mga ilang minuto ang lumipas, nahanap ko rin ang account niya. Naka-profile sa account ng Ale ang picture nilang dalawa ni Selena na magkasama. Ipinakita ko kagad kay Itay ang picture na yon at nagulat ako sa naging reaksyon ng tatay ko. Siya nga talaga ito. Tama ang hinala ko, Iha. Si Sonia nga ito. Po? Bakit po, Itay? Anong meron sa nanay ni Selena? Kilala niyo po ba siya? Hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala ko talaga ang babaeng ito. Kaya pala pamilyar sa akin si Selena eh. Kasi anak pala siya ng babaeng mangkukulam na ito. Po? Ano pong sinabi niyo, Itay? Mangkukulam? Tama po bang narinig ko? Oo, Iha. Si Sonia, isa siyang mangkukulam. At sobrang laki ng kasalanan niya sa pamilya natin. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin kung anong nangyari, Itay? Ang totoo niyan, anak, si Sonia ay dati kong kasintahan. Po? Ex niyo si Aling Sonia? Mag-ex kayo ng nanay ni Selena? Oo, anak. Malaki ang galit ni Sonia sa akin kasi iniwan ko siya. Dahil po mangkukulam siya? Ganun na nga, Iha. Tinago niya kasi sa akin yun eh. Alam ko namang mali rin ako kasi hindi ko siya natanggap. Pero anong magagawa ko kung ayaw ko talaga magkaroon ng mangkukulam na asawa? May punto naman po kayo, Itay. Tapos po, anong nangyari pagkatapos nun? Sigurado ka bang gusto mong malaman yun, Iha? Oo naman po, Itay. Huwag ka sanang magugulat, anak, ha? Bakit po? Ano po ba yun? Ang totoo niyan, nagsinungaling ako sa'yo nung sinabi kong namatay ang nanay mo dahil sa panganganak niya sa'yo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa sobrang laki ng galit ni Sonia sa akin, lahat ng babaeng naging kasintahan ko, pagkatapos ko siyang hiwalayan, kinukulam niya. Wala siyang pinalalampas. Pero hindi naman umabot sa puntong pinapatay niya talaga. Hanggang sa nakilala ko ang nanay mo, anak. Pinakasalan ko ang nanay mo dahil nakikita kong magiging mabuting asawa at ina siya. Pero hindi yun natanggap ni Sonia. Hindi pa rin siya naka-move on sa akin. Kaya kinulam niya ang nanay mo at sumumpa siya sa oras na maipanganak ka, mamamatay sa kulam ang nanay mo. Ano? Ginawa po yun ni Aling Sonia? Ganun siya kawalang awa? Mabait naman sana si Sonia, pero naging halimaw siya ng dahil sa pagmamahal, anak. Kasalanan ko rin yun eh. Pero hindi niyo po ba nilabanan ang kulam ng babaeng yon? Hindi po ba kayo lumapit sa ibang mangkukulam para labanan siya? Maniwala ka, Iha. Ginawa namin ang lahat. Sobrang laki ng binayad ko sa ibang mangkukulam para lang itaya nila ang buhay nila sa pagligtas sa nanay mo. Pero hindi nila kinaya si Sonia eh. Pinapalakas kasi siya ng galit niya. Hindi po ako makapaniwalang ginawa yun ni Aling Sonia, Itay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Galit na galit ako kay Aling Sonia, pero sa kabilang banda, naaawa rin ako sa kanya. Masakit talagang iwanan ng taong minamahal dahil lang hindi matanggap ang pagkatao natin. Hindi ko na tuloy alam kung paano ko pahaharapin si Selena pagkatapos nun kasi syempre alam ko ng nanay niya ang pumatay sa nanay ko. Tinanong ko pa si Itay kung paano nangyaring nasa iisang lugar pa rin kami ni Aling Sonia tapos mukhang hindi pa alam ni Itay yun sa umpisa. Yun pala, umalis pala kami noon sa lugar kung saan kami dating nakatira para layuan si Aling Sonia. Sanggol pa lang ako noon. Tapos mukhang nagkataon namang umalis din si Aling Sonia sa lugar na yon para makalimot pero habang lumilipas ang panahon, napadpad pa rin siya sa lugar kung nasaan kami. Mukhang pinaglalaruan lang kami ng tadhana. Kinaumagahan nun, may pasok kami. Maaga ulit akong pumasok pero late naman ang instructor namin kaya sobrang ingay ng klase. Kanya-kanyang tsismisan. Akala ko hindi pa rin ako lalapitan at papansinin ni Selena pero nagkamali ako. Bigla na lang siyang tumabi sa akin at naglabas ng alalahanin niya na para bang hindi kami nag-away. E di pinansin ko na lang din siya. Hay nako, nakakabwisit talagang araw na to, amor. Isipin mo yon, talagang ginising kami ng matanda para lang maningil ng utang. Ang aga-aga pa, madaling araw pa nga lang yun eh. Hindi niyo pa rin ba nababayaran? Syempre hindi pa rin, hindi pa naman sapat ang perang naipon namin eh. Ganun ba? Mababayaran nyo rin yan.
Oo naman, pero nagmamadali na kasi ang matanda eh. Kailangan na rin daw niya ng pera. Naku, problema nga yan. Talagang problema yon. Kaya nga naisip ko, total mayaman naman yung manliligaw mo. Mangutang ka kaya sa kanya ng pera, tapos dahilan mo na lang ang pangalan ko. Ano sa tingin mo? Ha? Naku Selena, hindi ko kaya yon, nakakahiya. Anong nakakahiya? Manliligaw mo naman yon. Tsaka hindi naman ikaw ang magbabayad ako naman. Sige na amor. Kung gusto mo, di ikaw na ang kumausap sa kanya. Bakit ako? Hindi naman ako ang nililigawan niya eh. Ikaw na ang kumausap para pumayag kagad siya. Pasensya ka na, pero hindi ko gagawin yun. Ayaw mo talaga akong tulungan ano? Wala ka talagang kwentang kaibigan eh. Napaka-plastic mo. Anong sinabi mo? Wala kang kwenta? Plastic? Diyan ka na nga! Hindi ako makapaniwalang sinabihan ako ni Selena ng ganun bago niya ako nilayasan. Kumulo tuloy ulit ang dugo ko sa kanya. Ewan ko talaga kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang babaeng yun kasi siya pa talaga ang may ganang magalit sa mga bagay-bagay na dapat ako ang magagalit. Ipapahiya niya ako sa manliligaw ko tapos magagalit siya kasi tinanggihan ko. May sayad na nga yata sa utak ang babaeng yun eh. Ilang araw ang lumipas. Nagkaroon kami ng activity sa eskwelahan, treasure hunting. By group yun at hindi kami magkagrupo ni Selena. May gubat sa likuran ng school namin kaya doon gagawin ng treasure hunting. Siyempre excited ako kasi minsan lang mangyari ang ganong activity. Habang kasama ko nga ang groupmates ko, nakaramdam ako ng bigla ng kiliti sa puson. Naiihi ako. Ayoko rin namang abalahin pa sila sa paghahanap ng treasure kaya nagpasya akong mag-isa na lang naiihi sa tabi. Doon ako nagtago sa likuran ng malaking puno ng mangga para hindi nila ako masilipan. Ang kaso lang, nagkataon namang napadaan si Selena ron kaya nakita niya ako. Nakangisi pa siya sa akin tsaka ako tinarayan. Hindi ko na lang pinansin at tinapos na ang pag-ihi ko tsaka ako tumakbo papunta sa mga kagrupo ko. Nang matapos ang araw na yon, masaya pa rin ako kahit hindi kami ang nanalo. Hindi rin naman ang grupo nila Selena ang nakahanap ng treasure kaya patas lang kaming dalawa. Bago ko umuwi, napadaan muna ako sa building nila Val kasi medyo namimiss ko na rin siya noon. Sakto namang nakita ko siya kaya sabay na kaming umuwi. Kumusta naman ang thesis nyo, Val? Okay naman. Malapit nang matapos. Talaga? Mabuti kung ganon. Ikaw ba, kumusta ka naman? Mukhang nagkakaroon ka na yata ng eye bags Lagi ka sigurong puyat ano? Siyempre naman, wala naman talagang tulugan kapag gumagawa ka ng thesis, di ba? Lalo pat hindi ko maaasahan ng mga miyembro ko. Naku naman, bigyan mo rin sila ng task. Ano na lang ang ambag ng mga yan? Depende na lang kung anong maisipan kong ipapagawa sa kanila. Ikaw pala, kumusta ka rin? Ayun, araw-araw na lang binibwisit ng bruha kong kaibigan. Si Selena? Bakit? Nag-aaway ba kayo? Oo Ewan ko ba sa babaeng yun? Daig pa niya ang naluwagan ng tornilyo sa utak. Hayaan mo na, amor. Huwag mo na lang patulan. Kaibigan mo pa rin naman yun eh. Kaibigan? Aba, kung itinuring niya ako bilang tunay na kaibigan, di hindi niya sana ako tatratuhin ng ganon. Bakit? Inaano ka ba niya? Basta, tsaka ko na ikukwento. Masisira lang ang mood ko kapag iisipin ko na naman ulit yon. Sige, ikaw ang bahala. Nandito na pala tayo. Salamat sa paghatid sa akin Gusto mong tumuloy muna sa bahay? Ipaghahanda kita ng merienda. Naku, wag na. Kailangan ko na rin umuwi para mag-thesis ulit Alam mo na, sobrang busy Ganun ba? Sige, ingat ka sa pagmamaneho Oo naman. Hindi ko alam pero parang medyo naninibago ko sa kinikilos ni Val. Parang may mali sa kanya Pero iniisip ko na lang na dahil yon sa sobrang pagod niya sa dami ng school activities tapos may thesis pa siya. Nagdaan ang ilang araw, wala pa ring nagbabago. May konting bangayan pa rin kami ni Selena sa eskwelahan. Mukhang hindi na nga yata kami magkakabati pero wala na akong pakialam pa ron. Hindi naman ako nanghihinayang sa pagkakaibigan namin lalo na't bago lang naman din kaming magkakilala. Mabuti nga yun maagang nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin para matapos na kagad ang dapat tapusin. Oh, Nak. Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok ngayon? Tay, holiday po. Oo nga. Walang pasok ang eskwelahan ninyo? Opo, itay. Aba, mabuti kung ganun.
Minsan kasi, hindi nagdedeklara ng walang pasok ya eskwelahan nyo kahit holiday, di ba? Oo nga po eh. Ayos ka lang ba, Iha? Parang matamlay ka yata ngayon ah. Po, ayos lang naman po ako, Itay. Talaga? Anong nangyayari dyan sa mukha mo, anak? Namumula ka yata ah. Kinakamot mo ba yan? Namumula po ang mukha ko? Oo. Tignan mo nga sa salamin oh. Parang natutubuan pa ng maraming pimples. Oo nga po, ano? Anong nangyayari dito, Itay? Aba, malay ko. Kaya nga tinatanong kita eh. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po Makati. Anong nangyari dito? Bakit ang daming tumutubo? Naku, baka may nakain kang allergic sa katawan mo, Iha. Baka allergies yan. Wala naman po yata, Itay. Sigurado ka? Allergic ka sa seafoods ah. Opo, pero hindi naman po ako kumakain noon itong nakaraan. Saang galing yung pimples na tumutubo sa mukha mo? Parang ang dami naman yata niyan, Iha. Hindi ko po alam eh. Ano bang mga hindi ordinaryong ginagawa mo nitong nakaraan? Wala rin naman po, Itay. Maliban na lang dun sa... Oh, bakit anak? Naku po! Nag-treasure hunting po kami nung nakaraan sa gubat. Tapos umihi po ako ron. Naku, Iha. Baka naengkanto ka. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Itay sa akin kahit hindi ako gaanong naniniwala sa mga engkanto. Kahit papaano kasi may punto rin siya eh. Kaya lang, may ibang pinagdududahan din ako. Basta na lang kasing pumasok sa isipan ko si Aling Sonia. Ayoko sanang isipin na baka kulam ito pero hindi ko mapigilan eh. Sobrang kinakabahan ako nang maisip ko ang bagay na yon. Para bang sinasabi ng instinct ko na may kinalaman dito si Aling Sonia. Malakas talaga ang kutob ko noon lalo na't magkaaway nga kami ng anak niya. Dahil doon, agad ko yung binanggit sa tatay ko. Tay, sa tingin niyo po ba naengkanto talaga ako? Hinala ko lang naman yan, anak. Saka bago nating isipin yan, unahin muna nating ipacheck up yan sa doktor. Baka mamaya, allergies lang pala. Pwede rin naman pong ganun. Pero paano po kung kulam pala ito? Ano? Kulam? Paano mo naman nasabi yan, Iha? Kayo na po mismo ang nagsabi na malaki ang galit ni Aling Sonia sa inyo, Tay. Tapos ngayon magkaaway po kami ng anak niya. Posible pong may kinalaman ng mag-inang yun, Tay. Kung sa bagay, may punto ka naman, anak. Ang mabuti pa, ipatingin na muna natin yan sa doktor. Tapos kung hindi gagaling, saka tayo kikilos. Haharapin ko si Sonia. Sige po, Itay. Sana nga po allergies lang ito. Ayoko na po kasi ng malaking gulo eh. Abay talagang magkakagulo tayo kung totoong ang kinukulam ka ng bruwang yun, Iha. Sobrang laki ng kasalanan niya sa akin. Kahit pasabihin nating ako ang unang nanakit sa kanya, pinatay niya ang nanay mo tapos ngayon, ikaw naman ang ipapahamak niya? Hindi na ako pwedeng matakot na lang sa kanya habang buhay. Ginawa na nga namin ni Itay ang pagpapatingin sa doktor. Binigyan ako ng resetang mga gamot. Medyo mabigat pa nga sa bulsa ang mga yun pero binili pa rin ng tatay ko para sa akin. Lampas 1 linggo ko ring ininom ang mga yon pero walang nangyayaring maganda. Lalo pang ang lumala ang bukol-bukol sa mukha ko. Tumubo ang mga yon at parang hindi na yon mga pimple. Bumaba na nga sa leeg ko hanggang sa umabot na sa balikat. Nangangati na rin ang balat ko. Pakiramdam ko parang may kung ano-anong insekto ang gumagalaw sa loob ng mga bukol-bukol kaya gustong-gusto kong pisain ang mga yon sa sobrang kakatihan. Kaya lang ay sobrang sakit din naman. Lalo tuloy lumaki ang duda ko na kulam nga talaga yon. Nakukumbinsi na rin ang tatay ko tungkol doon. Amor, Iha, mukhang hindi na talaga maganda yung nangyayari sa'yo ah. Oras na para kumilos tayo. Ano pong gagawin natin, Itay? Kung anong dapat na noon ko pa sana ginawa. Tignan mo oh, halos 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa klase nyo dahil dyan. Kailangan mo nang gumaling, Iha. Ano nga pong gagawin natin? Pupunta tayo sa bahay ng Sonia na yun. Kaso, hindi ko lang alam kung saan siya nakatira. Ikaw ba alam mo, Iha? Opo, pero natatakot po ako eh. Huwag kang matakot, anak. Kasama mo naman ako. Gusto ko lang kumpirmahin kung talaga bang kinukulam ka niya. Kasi kung oo, sisiguraduhin ko magsisisi siya. Bakit po? Ano pong gagawin niyo, Itay?
Malalaman mo rin, anak. Kumilos na tayo at pupuntahan natin siya ngayon din. Sabado ngayon, di ba? Walang pasok. Sigurado kung nandun lang din ang peke mong kaibigan sa bahay nila. Kumilos na kagad kami. Nagmotor lang kami ng tatay ko papunta roon sa kung saan nakatira si Selena. Alam ko lang ang lugar na yon pero hindi ko alam ang eksaktong kinaroroonan ng bahay nila. Kasi hindi pa naman ako nakapunta roon eh. Pero hindi naman yun problema eh. Pwede naman kaming magtanong-tanong sa mga taga roon kaya ganun nga ang ginawa namin. Nabigyan kagad kami ng direksyon kung saan kami daraan. Habang nagmomotor kami ng tatay ko papunta roon, may nadaanan kaming parang magjowa na naghahalikan. Nakasuot ng hoodie yung lalaki, samantalang ang babae naman hindi ko masyadong makita kasi natatabunan. Kinabahan ako bigla. Pamilyar kasi ang postura ng lalaking yun eh. Tapos nung palapit na kami ng palapit sa kanila, doon na nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinahinto ko ang motor kay Itay, tsaka ako mabilis na bumaba at sinugod kagad sila. Taranta namang sumunod sa akin ang tatay ko. Hoy! Mga baboy! Amor? Anong ginagawa nyo ha? Anong ibig sabihin nito? Amor, magpapaliwanag ako. Huwag mo akong hawakan! Anong kababuyan tong ginagawa nyo ng babaeng yan? Huwag kang manggulo rito, Amor! Tumahimik ka, Selena! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Amor, pakiusap. Huwag dito. Anong wag dito? Dito kayo sa gilid ng kalsada gumagawa ng kababalaghan? Tapos sasabihin mong wag dito? Nababaliw ka na ba? Anak, huminahon ka lang. Tay naman, sinong hihinahon dito? Kailangan nilang ipaliwanag sa akin ito. Magpapaliwanag ako. Pero wag naman dito, Amor. At bakit hindi? Nagawa nga ninyong maghalikan dito eh. Anong ikinakahiya nyo ha? Ayos din kayo mamili ng lugar eh. Gagawa na nga lang kayo ng kababalaghan. Dito pa talaga. Amor, kasi... Ano? Magpaliwanag ka, Val. Ano itong ginagawa nyo ni Selena? Kailan nyo pa ako niloloko? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Gago ka ba? Ano bang ikinagagalit mo, Amor? Hindi naman talaga kayo ah. Isa ka pang babae ka? Akala ko ba napapangitan ka sa lalaking ito? O anong nangyari ngayon? Bakit nagawa mong makipaghalikan sa kanya? Wala ka nang pakialam doon. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Sinagad mo na talaga ang kakapalan yan. Pwes mapapahiya ka talaga ngayon, babae ka. Dadalhin mo kami ng tatay ko sa inyo. At bakit ko naman gagawin yon? Mamili ka, babae. Huhubaran kita o igagapos kita dito sa kalsada o dadalhin mo kami sa bahay nyo. Amor, nakikiusap ako sa'yo. Tumahimik ka! Sasama ka rin sa amin, Val! Naghalo-halo na ang emosyon ko nung mga sandaling yun. Alam kong hindi 100% ang karapatan kong magalit sa kanilang dalawa kasi wala naman kaming relasyon ni Val maliban sa ligawan namin. Pero kahit na ganoon, may katiting pa rin akong karapatan na magalit sa ginawa nilang panloloko sa akin. Pagdating namin sa bahay nila Selena, sinikap kong pakalmahin ang sarili ko. Pinaalala kasi sa akin ni Itay na hindi yun ang sadya namin doon. Sinigurado pa nga ng tatay ko kung itutuloy pa ba namin ang pagkausap kay Aling Sonia o sa susunod na pero hindi ako umatras. Ginamit ko ang galit ko sa mga sandaling yon para harapin ang mangkukulam na nanay ni Selena. Anong kailangan mo't naparito ka, Amor? Namin, Aling Sonia. Anong kailangan namin? May kasama ho ako. May kasama ka? Sino? Maliban dito sa anak niyong higad at sa manliligaw kong manloloko, nandito rin ang tatay ko. Tatay mo? Bakit? Anong meron? Nagkita rin ulit tayo, Sonia. Alfred? Ikaw? Ako nga. Nagulat ka pa talaga? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nandito? Anak mo si Amor? Huwag ka na magkunwari pang hindi mo alam, Sonia. Kilalang kilala kita. Alam ko kung gaano kahalang yung kaluluwa mo. Teka nga muna, ano bang nangyayari ha, inay? Kilala niyo po ang tatay nitong babae na to? Tumahimik ka, Selena. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong paduguin ko yan. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Maghintay ka lang na matapos itong sadya namin sa nanay mong mangkukulam. Ano? Mangkukulam ang nanay mo, Selena? Tumahimik ka rin, Val. Kayong dalawa niyang babae mong higad na yan. Itikom niyo ang bibig niyo kung ayaw niyong ipahiya ko kayong dalawa sa mga kapitbahay niyo. Ang tapang mo ah! Baka nakakalimutan mong
nasa teritoryo ka namin, amor. At wala akong pakialam doon, Selena. Kahit saang teritoryo pa ako, kaya kitang kalbuhin at ingungudgod ko yung pagmumukha mo sa putikan. Maghintay ka lang. Hoy, amor, ano ba yung pinagsasasabi mo, ha? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Ha? Pareho nga talaga kayong mag-ina na makapalang mukha eh. Ano ba talaga ang kailangan nyo sa akin, ha? Bakit nyo ako inaabala? Kami ba talaga nang aabala sa'yo, Sonia? Hindi kaya ikaw yun? At ano naman ang gusto mong sabihin, Aber? Nakikita mo naman siguro ang mukha ng anak ko, di ba? Hindi siya gumaling sa gamot na nire-reseta ng doktor. Magkaaway rin sila ng anak mo. At higit sa lahat, may galit ka sa akin, kaya sigurado may galit ka rin sa anak ko. Tapos, anong pinaparating mo ngayon? Nakinulam ko ang anak mo? Sa bibig mo na mismo nang galing yan, Sonia. Gusto ko magsabi ka ng totoo sa amin. Ikaw ba may gawa nito sa anak ko? At bakit ko naman sasagutin ang bagay na yan? Dahil pinapangako ko sa'yo, papatayin kita kung may mangyaring masama sa anak ko, gaya ng ginawa mo sa asawa ko. Ah, talaga ba? Papatayin mo ako? Hindi ka takot na makulong? Makulong na kung makulong. Mapatay lang kita. Wala na akong pakialam sa kalayaan ko. Sobrang init ng tensyon sa pagitan ng tatay ko at sa nanay ni Selena. Pati ako, nagulat din sa pinakita ni tatay. Yun ang unang beses na makita ko siyang namumula sa galit. Parang anumang oras, handa na talaga siyang pumatay. Naramdaman ko namang medyo nasindak na rin si Aling Sonia, pati na ang walang yanyang anak na manang-mana sa kanya. Hindi ko inawat ang tatay ko. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang galit na nararamdaman niya. Kung sakaling mananapak siya ng babae, talagang hindi ko siya pipigilan. Dapat lang kay Aling Sonia yon kasi sobrang sama niyang tao. Mapagpanggap lang siya na mabait pero may tinatago palang kademonyuhan. Ikaw pa talaga ang may ganang magalit sa akin ngayon, Alfred. Ako ang sinaktan mo noon. Nagsinungaling ka rin sa akin, Sonia. Nagsinungaling ka sa loob ng ilang taon nating pagsasama. Dahil alam kong hindi mo ako matatanggap. Tama naman ako, hindi ba? Hindi mo talaga ako tinanggap. Iniwan mo ako dahil mangkukulam ako. Sa tingin mo ba, yan lang ang dahilan kung bakit kita iniwan? Kung mangkukulam ka lang, baka natanggap pa kita habang tumatagal. Pero hindi ka lang basta-basta mangkukulam, Sonia. Isa kang demonyong mangkukulam. Masamang mangkukulam. Anong patunay mo? Akala mo ba hindi ko alam na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging mangkukulam mo dati? Baka nga pati ngayon, ginagawa mo pa rin yan eh. Anong pinagsasasabi mo dyan? Maraming lumalapit sa'yo para pakulam nila mga taong gusto nilang saktan. Kapalit nun, malaking halaga ng pera. Wala kang pakialam kahit may mga mapatay ka pa. Basta magkapera ka lang. Tumahimik ka! Ganun ka kasama, Sonia. Mukhang pera ka na nga. Wala ka pang puso. Sabing tumahimik ka eh! Bakit? Kasi totoo, di ba? Huwag mo nang itanggi pa, Sonia. Narinig ko mismo yun sa bibig ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Nay, totoo po ba? Anak, kaya kong ipaliwanag yon. Kung ganon, totoo po talaga? Tignan mo nga naman, hindi mo pala alam yon, Selena, na may nanay kang mamamatay tao. Tigilan mo na muna yan, anak. Hindi na mahalaga ang tungkol sa pinaggagawa ni Sonia noon. Ang mahalaga kung ano ang ginagawa niya ngayon. Umalis na kayo, Alfred! Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo inaamin ang dapat mong aminin. Oo na, kinukulam ko ang anak mo dahil hindi lang ako ang galit sa kanya kundi ang anak ko rin. Napakababaw mo talaga mag-isip, Sonia. Sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, lubayan mo na ang anak ko. Dahil kung hindi, papatayin kita. Tandaan mo yan. Hindi nakaimik si Aling Sonia. Parang tinahi ang bibig niya. Dahil doon, niyaya na ako ni Itay na umuwi na kami. Iniwan na namin si Val doon pero sumunod naman siya sa amin. Kaya lang, ayokong makitang pagmumukha niya eh. Ayaw rin ni Itay na sumama ang lalaking yun sa amin kaya ayun naghiwalay kami ng landas. Hindi ko pa nailalabas ang buo kong galit kay Val, lalong-lalo na kay Selena. Hindi ko alam kung anong ginawa ng babaeng yun para maakit si Val sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong dahilan ni Selena para agawin sa akin ang manliligaw ko. Pag uwi namin sa bahay, nakita kong pilit na pinakakalma ni Itay ang sarili niya.
Namumula ang kanyang mga mata. Mukhang naiiyak yata siya sa sobrang galit. Itay, kumalma na po kayo. Pasensya ka na anak, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko eh. Naiintindihan ko po kayo. Pero totoo ang lahat ng sinasabi ko kanina, Iha. Kaya ko rin talagang patayin ang babaeng yun sa oras na may masamang mangyari sa'yo dahil sa pangkukulam niya. Kapag hindi ka pa rin gumaling kagad, patawarin ako ng Diyos. Ako ang magbibigay ng parusa sa Sonya na yun. Tay, hindi rin naman po tamang papatay kayo. Ano na lang ang kaibahan nyo sa aling Sonya na yan kung pareho kayong pumapatay ng tao? Pero anak, pinatay niya ang nanay mo. Alam ko naman po yun, pero wag nyo pong ilagay sa kamay nyo ang batas. Dapat nga po noon pa lang pinakulong nyo na siya eh. Kulang ang paghimas ng rehas sa babaeng yun, anak. Ang dapat sa kanya, magdusa sa sakit bago siya tuluyang kikitlan ng buhay. Basta po, ayoko pong makulong kayo. Kaya hanggat maaari, kalmahan nyo lang. May iba pa namang paraan para pahintuin ang aling Sonya na yun sa pangkukulam niya sa akin eh. Marami pa pong ibang paraan. Ano naman ang balak mo, anak? Basta po, tsaka na kung ayaw niya talaga akong tigilan. Sige, anak. Ang buong akala ko makakapagpahinga na kami ng gabing yun. Pero hindi pa pala. Hindi ako makapaniwalang sumulpot si Val sa bahay namin. Talagang may lakas ng loob pa siyang magpakita sa akin at sa tatay ko pagkatapos niya akong gaguhin. Uminit tuloy ang ulo ko at anumang oras ay parang gusto ko siyang sampalin ng sobrang lakas. Anong ginagawa mo ritong manloloko ka? Amor, hayaan mo naman ako magpaliwanag oh. Paano mo ipapaliwanag yung nakita naming kabalastugan na yun? Ha, Val? Sige nga, iparinig mo sa amin kung paano mo niloko ang anak ko. Akala ko pa naman matinukan lalaki. Nagtiwala pa naman ako sa'yo para sa anak ko. Pero sira ulo ka rin pala. Wala po kaming relasyon ni Selena, Mang Alfred. Talaga ba? Sinong niloloko mo, Val? Amor, maniwala ka naman sa akin oh. Bakit ako makikipagrelasyon sa iba nililigawan nga kita. Kung ganun, bakit ka nakikipaghalikan sa kanya? Nagulat din ako sa ginawa niya, Amor. Nakatayo lang kami ron sa may gilid ng kalsada. Naghihintay ng motor papunta sa bayan. May lakad kami ni Selena Tapos, bigla niya na lang ako hinalikan. Sobrang nagulat talaga ako. Lalo na nung dumating kayo. Anong klaseng kabobohan yan? May lakad kayo? Saan naman kayo pupunta ha? Tutulungan niya ako sa mga respondent ng thesis namin. Kapalit nun ang pagpapautang ko sa kanya ng malaking halaga ng pera. Ano? Nagsasabi ka ba ng totoo? Pwede mo siyang tanungin, Amor. Maniwala ka naman sa akin Totoo ang sinasabi ko. Hoy Val, sa oras na malamang kong nagsisinungaling ka lang, ako mismo ang babasag dyan sa bungo mo. Ilalayo ko sa iyo ang anak ko. Naintindihan mo? Opo, Mang Alfred. Huwag po kayo mag-alala. Mahal ko po ang anak ninyo at hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ko pa alam kung dapat akong maniwala sa iyo, Val. Mabuti pa umuwi ka na lang. Huwag kang puro salita. Patunayan mong totoo ang sinasabi mo. Talaga? Salamat, Amor. Gagawin ko yun. Sige na, umuwi ka na't gusto ko na ring magpahinga. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot. Tinalikuran ko na kagad. Hindi nagtagal, umuwi na rin si Val kaya nagpahinga na nga ako kahit napupuno pa ng galit laban kina Selena at aling Sonya ang puso ko. Kinaumagahan, hindi pa rin ako pumasok sa klase. Nakapagbigay naman ako ng excuse letters sa mga instructor ko at syempre alam rin nila ang dahilan. Hindi nga lang kasali yung tungkol sa kulam. Basta alam na nila ang kondisyon ko sa muka at sa buong balat ko. Wala namang problema kasi may special class naman ako pagbalik ko. Nagdaan ng ilang araw. Unti-unting humuhupa ang galit ko kay Val. Narealize ko kasing hindi ako dapat magalit sa kanya kundi kay Selena. Walang kasalanan si Val. Sadyang higad lang talaga si Selena. Napakalandi. Hindi pa rin kami nagkaharap ulit ng babaeng yon pero hindi pa rin nawawala ang galit ko sa kanya. Parang nadagdagan nga lang paglipas ng mga araw. Hanggang sa dumating ang araw na nagkita kami ni Selena sa palengke. Kasama niya ang nanay niya. Kayo na naman, anong ginagawa niyong dalawa rito? Ikaw ang dapat naming tinatanong yan. Anong ginagawa mo rito? Sa laki niyang mga bukol-bukol mo sa katawan, hindi ka pa rin nahihiyang lumabas? Huwag mo kong sisimulan dito, Selena. Baka hindi ako makapagpigil at masapak ko yung pagmumukha mo. Talaga? Sino ba sa atin na nagsimula ngayon ha, bruha?
Ikaw at yung nanay mong bruha. Talagang gusto mo ng gulo, Amor? Tama na yan, anak. Amor, pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Nag-uusap na tayo Ang ibig kong sabihin, sa ibang lugar sana. Bakit sa ibang lugar pa? May balak kang masama sa akin? Nako, hindi. Nandito kasi tayo sa palengke. Masyadong magulo ang paligid. Bakit? Ano bang sasabihin mong mangkukulam ka? Sabihin mo na kagad dito. Ang totoo niyan, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo, Iha. Pati na rin sa namayapa mong ina, kahit huli na ang lahat. Talaga? Totoo ba yan? Nabagok ba ang ulo mo, Aling Sonia? Alam kong galit na galit ka sa akin ngayon, Amor. At wala akong ibang magagawa kundi tanggapin yun. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo sa lahat ng nagawa ko. Pero sa itay mo, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kung ganon, hindi taus-puso ang paghingi niyo ng tawad sa akin. Hindi mo pa naiintindihan kung gaano kalaki ang galit ko sa itay mo, Iha. Minahal ko siya. Wala akong pakialam sa nakaraan niyo ng tatay ko. Alam ko yon, Iha. Pero patawarin mo sana ako. Hindi sapat ang paghingi niyo ng tawad sa akin, Aling Sonia. Pinatay niyo ang nanay ko. Ngayon, kung talagang gusto niyong mabawasan ang galit ko sa inyo, tigilan mo na ang pangkukulam niyo sa akin. Pagalingin niyo na ako. Hoy babae, tinigilan ka na nga ng nanay ko, no? Hindi mo ba napapansing hindi na lumalala yung bukol-bukol mo sa katawan, ha? Ano ba, Selena? Tumahimik ka na nga muna riyan. Mauna ka na ron sa pwesto natin. Kita mo namang humihingi ako ng tawad rito. Hinihirit mo pa yung kamalditahan mo. Ano po? At talagang kumakampi na kayo sa kanya ngayon, inay? Umalis ka na sabi Walang nagawa si Selena kundi umalis na lang ng nakabusangot. Pinagbigyan ko si Aling Sonia. Pinakinggan ko ang lahat ng mga sinabi niya na tungkol sa paghingi niya ng kapatawaran. Ayaw niya na raw ng gulo kaya naisipang magpakumbaba na lang. Dahil doon, binigyan ko ng pagkakataon ng Ali na patawarin ko pero dapat pagalingin niya ako sa kulam niya. Hindi naman ako nabigo kasi tumupad siya sa usapan. Nagdaan ng ilang linggo at buwan, unti-unti na rin akong gumaling. Hindi na rin kami nagkikita ni Aling Sonia pagkatapos noon kasi tuluyan ko nang tinapos ang pagkakaibigan namin ni Selena. Hindi ko kailangan ng isang kaibigang peke. Naging masaya naman ang buhay ko pagkatapos noon. Dumating ang araw na sinagot ko na rin si Val. Napatawad ko na si Aling Sonia at ganun na rin si Papa. Pinalaya na niya ang galit sa kanyang puso. Magmula noon, naging maayos na ang buhay ko hanggang sa nakagraduate na rin ako ng kolehiyo at naging propesyonal. Hindi na rin ako kailanman dinapuan ng kulam at iniisip ko na lang na parang isang masamang panaginip lang ang lahat ng nangyari sa akin. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin nang walang shoutout. Shoutout po kay Jasamay Pamfilo from Marinduque at sa Pamfilo family, kay Jezabel Domdom, kay Ashden Love, kay Random Thingy. Shoutout din po kay Melody Soriano at pati na sa mga staff ng RS Pharmacy. Happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Marie Chris Ramos at pati na rin po sa Ramos family, kay Yana Marie Kubangbang, kay Chambi Aguilar at sa tatlo niyang apo, kay Ana Helwa from Dubai, kay AJ Abrigo, kay Arlene Castro Ramos, kay Lance MBB. Shoutout din po kay Adeline Fahilangco, kay Angel Ann Agramon, kay Lovely Vallesa at pati na rin sa anak niyang nakikinig sa atin. Salamat po ma'am. Kay Rosemary Casonete, hello din po kay Jane Ruiz, kay Abby Ruiz, kay Jenny Comia, kay Krishna de los Reyes, sa Safari Custom Collectibles na laging first commenter po natin. Shoutout din po kay Mary Ann Valderramos at kay Manilyn Basco Bandelion, kay Marinel Morauda, kay Jasmine Joy Briola, kay Jovelyn at RR Ramirez, kay JV Galos, kay Mary Grace Batikan. Hello din po kay Boy June Channel, kay Lurisa Bibat, kay Ian Sipagan, kay Roda Bieri, kay Cynthia Palcolan, kay Lorena Biason, Mila Oraya, Linda Ponce at kay Eileen Velasco. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, i-hit niyo lang po ang notification button para lagi po kayong updated sa mga upload natin.
Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo ha. Kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.